Kilalanin natin ang mga tauhan sa nobela na isinulat ni Dionisio S. Salazar na Sinag sa Karimlan. Una, si Tony. Siya ang pangunahing tauhan sa kwento. Sumisimbolo sa sinag na pagbabago at pag-asa. Siya'y maraming hinanakit na dinadala, ngunit matalino, sensitibo at matapang na tao. Kalaunay nagbago. Mula sa pagiging galit at rebelde kung mag-isip, siya ay naging mapagpatawad at tumatanaw sa pag-asa. Ikalawa, Luis, ang ama ni Tony na makasalanan. Naging sanhi ng kanyang sugat, kumakatawan sa mga magulang na nagkakamali ngunit nagsisisi at nagbago. Naging mapagmahal sa huli at dahilan ng pagpapatawad ni Tony. Ikatlo, si Padre Abena, naging tagapayo at tagagabay ni Tony. Siya'y matulungin, maawain at makadiyos. Sinisimbolo niya ang konsensya at pananampalataya. Ikaapat, si Mang Hernan. Siya ang mentor ni Tony sa buhay at edukasyon. Sinisimbolo niya ang karunungan at intelektual na liwanag, matalino at mapag-aruga. Ikalima, si Doming. Bunga ng kawalan ng kontrol sa damdamin, siya ay mapusok at emosyonal. Siya ang sumisimbolo sa mga taong nadala ng galit at selos. Ika-anim, si Bok. Siya ay matigas, mapanghamon sa relihiyon, ngunit palabiro. Sumisimbolo sa masaklap na realidad ng lipunan at kriminalidad. Kinakatawan niya ang mga taong nawala ng paniniwala. Ikapito, si Miss Reyes. Siya'y mabait, maalaga at mahinahon. Siya ang nagbigay ng pag-asa at pagmamahal kay Tony. Sinisimbolo niya ang pag-ibig at kabutihan sa gitna ng kadiliman. Sabay nating unawain at basahin ang buod ng dula ni Dionisio S. Salazar na pinamagatang Sinag sa Karimlan. Nagsimula ang dula sa loob ng pagamutan ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa, isang lugar na sumisimbolo sa parehong wakas at panibagong simula ng buhay ng mga bilanggo. Inilalarawan ito bilang isang muog ng katarungan at salamin ng budhi kung saan ang bawat taong napapasok, may sala man o wala, ay may dalang sariling kasaysayan at dahilan. Sa pagbukas ng tabing, makikita ang 4 na bilanggo sa loob ng silid, sina Tony, Bok, Mang Hernan at Doming. Si Tony ay bagong pasok, sugatan at duguan matapos masangkot sa isang kaguluhan sa loob ng bilangguan. Si Bok naman ay may trangkaso at kilalang matagal ng pabalik-balik sa kulungan. Si Mang Hernan ay isang edukado at prinsipyal na tao, samantalang si Doming ay may pilay sa paa. Habang nagpapahinga ang mga bilanggo, nag-uusap sila tungkol kay Tony, kung sino siya at kung bakit siya sugatan. Nang magising si Tony, ipinakilala niya ang kanyang sarili at agad na nakilala si Mang Hernan bilang isang manunulat na hinahangaan niya. Mula rito ay nagsimula ang kanilang mas malalim na pag-uusap. Ikinuwento ni Tony ang nangyari sa kanya. Tumanggi siyang sumama sa planong pagtakas ng ilang bilanggo, kaya siya pinagtulungan at sinaktan. Pinili niyang manatili dahil nagsimula na siyang magbago ng pananaw sa buhay, lalo na dahil sa impluwensya ni Padre Abena, isang pari sa bilangguan na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga preso. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang magkakaibang pananaw ng mga tauhan tungkol sa buhay, relihiyon at moralidad. Si Bok ay naniniwalang walang saysay ang relihiyon dahil maraming tao ang nagkukunwaring mabuti. Si Tony naman ay unti-unti nang naniniwala sa pagbabago at pananagutan sa kasalanan. Hiniling ng mga kasama na ikwento ni Tony ang kanyang buhay.
Dito, inilahad niya ang kanyang malungkot na nakaraan. Lumaki siya sa tondo, may ama na iresponsable at may ibang babae, at isang ina na matiisin. Nang iwan sila ng kanyang ama, nagsimula ang kanilang paghihirap. Namatay ang kanyang kapatid at nagkasakit ang kanyang ina. Dahil sa depresyon, napasama siya sa barkada at natutong magnakaw hanggang sa tuluyang mapabilang sa sistema ng kulungan. Habang nakikinig ang lahat, nagbahagi rin si Doming ng kanyang kwento kung paano niya napatay ang matalik na kaibigan matapos mahuli itong may relasyon sa kanyang asawa. Si Mang Hernan naman ay ipinaliwanag kung bakit siya nakakulong. Dahil sa kanyang prinsipyo, pinili niyang makulong kaysa magbayad ng multa matapos niyang sunugin ang mga aklat na para sa kanya ay immoral at mapanlinlang. Sa gitna ng usapan, dumating si Padre Abena na nagpakita ng malasakit kay Tony at pinuri ang kanyang pagtanggi sa pagtakas. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pananampalataya at pagpapatawad. Iminungkahi rin ni Mang Hernan na kupkupin si Tony at pag-aralin, habang si Padre Abena ay may katulad ding plano para sa kanya. Dumating din si Miss Reyes, ang nurse na nag-alaga sa mga sugatan. Makikitang may namumuong damdamin sa pagitan nila ni Tony na nagbigay ng bahagyang liwanag sa madilim na sitwasyon. Biglang dumating ang isang tanod at ibinalita na may bisita si Tony. Nagulat siya dahil wala siyang inaasahang dadalaw. Nang dumating ang bisita, ito ay ang kanyang ama na si Luis, ang taong matagal na niyang kinamumuhian. Agad siyang nilapitan ng ama, puno ng emosyon at pananabik. Ngunit malamig at galit ang naging tugon ni Tony. Tinanggihan niya ang kanyang ama at ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit, ang paghihirap ng kanilang pamilya, ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at ang pagkasira ng kanilang buhay dahil sa pag-iwan nito. Sinubukan ng ama na humingi ng tawad at ipaliwanag ang kanyang pagkakamali. Ikinuwento niyang iniwan siya ng kanyang kinakasama at napagtanto niya ang kanyang kasalanan. Hinanap niya si Tony at nais na buuin muli ang kanilang pamilya. Ngunit nanatiling matigas ang puso ni Tony. Sa kasukdulan ng kanilang pagtatalo, nasampal ng ama si Tony dahil sa tindi ng emosyon. Lalong lumala ang kanilang hidwaan at tuluyang umalis ang ama, puno ng pagsisisi. Pagkaalis ng ama, kinausap si Tony ni Mang Hernan tungkol sa kahalagahan ng pagharap sa pagsubok. Samantala, lumala ang sugat ni Tony at muli siyang ginamot ng nurse. Bumalik si Padre Abena kasama ang ama ni Tony at muling sinubukang ayusin ang kanilang relasyon. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sa tulong ng kanyang mga salita at ng halimbawa ni Miss Reyes, unti-unting lumambot ang puso ni Tony. Sa huling bahagi, napuno ng emosyon ang tagpo nang tuluyan ng mapatawad ni Tony ang kanyang ama. Nagyakap silang dalawa, isang simbolo ng pagkakasundo, pagmamahal at bagong simula. Ating nabasa ang buod ng Sinag sa Karimlan na nobelang sinulat ni Dionisio S. Salazar. Dumako tayo sa pagsusuri sa akda. Ano nga ba ang simbolismo ng Sinag sa Karimlan? Narito ang maaari mong maging gabay na tugon. Ang karimlan ay sumisimbolo sa madilim na karanasan ng isang tao tulad na lamang ng mga karanasan ni Tony. Siya'y nagkasala sa batas kaya nabilanggo mga kahirapan at pagdurusa ng kanyang pamilya. Galit at hinanakit lalo na sa kanyang ama, pagkaligaw ng landas at kawalan ng direksyon at pag-asa. Ang sinag naman ay sumisimbolo sa pag-asa sa gitna ng mga pagsubok
at pagbabagong buhay. Mula sa pagiging masama patungo sa pagiging mabuting tao. Sumisimbolo din ito sa pagpapatawad katulad ng ginawa ni Tony sa kanyang ama. Ito ay liwanag na gumagabay sa tao upang makabawi sa masalimuot na karanasan o pangyayari sa kanilang buhay. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, alamin naman natin at unawain kung ano nga ba ang pinakamahalagang mensahe ng dula na sinag sa karimlan. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pinakamahalagang mensahe na mapupulot mula sa dulang Sinag sa Karimlan ni Dionisio S. Salazar ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagbabagong buhay sa gitna ng madilim na karanasan ng isang tao. Ipinakita sa dula na ang tao ay maaaring maligaw ng landas dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maaaring kahirapan, sakit ng nakaraan, impluwensya ng kapaligiran at iba pa. Sa kabila nito, ipinakita sa dula na hindi ito mananatili dahil may kakayahan ang tao na magbago, lalo na kung siya ay may gabay, may mga taong nakauunawa at nagmamahal. Sa pamamagitan ng mga karakter ni na Padre Abena, Mang Hernan at Miss Reyes, unti-unting namulat si Tony sa kahalagahan ng pananampalataya, edukasyon at kabutihan. Ang pangyayari kung saan pinatawad ni Tony ang ama ay isa sa patunay na siya ay nagbago na. Pinili niyang magpatawad kaysa dalhin ang galit sa kanyang dibdib. Kayang maging mabuting tao sa kabila ng maraming pagkakasala, kayang maghilom ang sugat sa damdamin na nilikha ng madilim na karanasan at palawakin ang pangunawa sa maraming bagay at pangyayari sa buhay. Sa huling bahagi ng ating pagsusuri at pag-unawa sa dula, pag-ugnayin natin ang awit ng bandang Penpen na bilanggo sa dula na Sinag sa Karimlan. Kung pamilyar kayo sa awitin, maaari nyo itong balikan at pakinggan. Narito ang maaaring gabay na tugon. Ang awiting bilanggo ay maiuugnay sa dulang Sinag sa Karimlan ni Dionisio S. Salazar sapagkat kapwa nito ipinapakita na ang tao ay maaaring maging bilanggo ng sariling damdamin. Tulad ng linyang rehas na gawa ng puso, si Tony ay hindi lamang nakakulong sa bilangguan kundi sa kanyang galit at hinanakit sa ama. Ang kanyang matagal na pagdadala ng sakit at alaala ay nagsisilbing gapos na pumipigil sa kanya na magpatawad at maghilom. Mababasa rin sa kanta ang galos sa dibdib at pabago-bagong damdamin na sumasalamin sa sugat ni Tony, pisikal man o emosyonal, sa mga alaala na nagdulot sa kanya ng masamang kalooban. Sa huli, tulad ng mensahe ng awit, ipinakita sa dula na ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang kapag napalaya ang sarili mula sa galit. Nang pinatawad ni Tony ang kanyang ama, doon siya tunay na nakalaya. Ipinapakita ng parehong akda na ang pinakamahirap na kulungan ay yaong gawa ng puso at mga alaala sa ating isipan ng mga mapait na karanasan. Ipinapaunawa rin ng mga akda na ang susi sa paglaya ay ang pagpapatawad.